Isang magandang umaga pong muli sa lahat ng mga kapatid sa Limebresa at dyan sa Plantasyon, Subdivision. Inaangkin ko po na ang araw na ito ay naging mas maayos sa inyo at doon sa buong magdamag na inyong pagtulog. Kayo ay iningatan at ginabayan ng ating Panginoon. Kaya naman ako'y nananampalataya. Sa umagang ito ay mayroon kayong kasiglahan upang tayo ay sama-samang magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay mayroon ng Biblia, ay inyo pong ihanda at buksan doon sa Titus or Tito sa Tagalog, chapter 1, verse 1. Ito po ang sinasabi. Mula kay Pablo, isang lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan makapaglalapit sa atin sa Diyos. Pinagpala po ng ating Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Bago po natin ito pagbulay-bulayan, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang pinagmumula ng lahat-lahat ng mayroon kami. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin sa umagang ito at dalangin namin ang salita mo ay makapanguna at makapangusap sa puso ng lahat ng mga kapatid sa Plantasyon at doon sa Limebresa. Ganon din sa lahat ng makapanonood nito, O Diyos, mangusap ka at maging daan nito upang sila ay lalong tumibay sa pananampalataya, lalo na doon sa mga wala pang pagkakilala sa iyo, O Diyos, ay maging daan nito upang ikaw ay kilalanin, tanggapin bilang sariling Diyos, paglingkuran, at sa ganon, O Diyos, magmana sila ng buhay na walang hanggan na ikaw lamang ang tanging nagkakaloob. Salamat po at ang salita mo, Panginoon, ay amin pong pagbubulay-bulayan, kaya't kami humihingi ng gabay sa iyong banal na Espiritu. Samahan kami po, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu hanggang matapos, Panginoon, ang aming pag-uusap na ito patungkol sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus Amay, tago mong iyong abangalipin at ikaw ang mamuta. Ikatlong linggo. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay may kinalaman po kung papaano natin mamasterin tunay, nakakabisaduhin yung ating spiritual strength. Yan po ang ating pag-aaral ngayon. Ang ating pong topic ay Master Spiritual Strength as a Christians. Alam ho ninyo mga kapatid, sa education, para po ikaw ay maging masteral, kinakailangan po na ikaw ay mayroong gagawin at magkakaroon ka ng pagtsatsaga, magkakaroon ka ng mga bagay-bagay na iyong gagawin para pabali-baligtarin man ay hindi ka maligaw doon sa iyong kurso. Upang nakapikit ka man ay kaya mo itong ituro. Lalo tigit sa lahat po mga kapatid, doon po sa ating spiritual matter. Napakahalaga po as a Christian na may pagkakilala at pagtanggap na ginawa na sa ating Panginoong Hesus ay kinakailangang master natin to. Sanay na tayo. Sabi ko nga kanina, nakapikit ka man ay hindi ka maisahan ng kaaway. Bakit ba ho kailangan na minamaster natin yung ating spiritual strength? Tandaan po ninyo ang sinabi ng Biblia, Satan is like a roaring lion na palagi hong naghahanap ng masisila. Sapagkat si Satanas po ay ayaw na ayaw tayo ay lalago spiritual. Kaya ho napaka-importante na yung ating pong spiritual strength ay mamaster po natin para hindi po tayo maisahan ng ating kaaway. Alam po ninyo, yung mga bagay-bagay na kinakailangan bilang isang Kristiyano ay dapat po natin matutunan. Bakit? Sapagkat dito na ho tayo inilagay ng Panginoon, tayo ho ay kanyang iniingatan, tayo ho ay kanyang sinasamahan, pero tandaan po ninyo ang sasabihin ko, ang diablo po ay lagi lang nariyan para ho tayo ay lilangin. At upang hindi ho tayo malinlang, napakahalaga ho na alam natin ang pamamaraan, paano ho tayo makaiiwas dyan sa banat na yan ng kaaway. Kaya ho sa umagang ito, ulitin ko yung ating pag-aaralan, Master Spiritual Strength as a Christians. Now, ang tanong is,
How can we master our spiritual strength? Paano raw ho natin mamamaster ito? Meron ho tayong 8 puntos na pag-aaralan sa umagang ito to master our spiritual strength, sapagkat ako po'y naniniwala sa panahon po natin ngayon at sa mga susunod pa, napakahalaga ho na tayo'y nakatayong matatag sa ating pananampalataya at hindi ho tayo kailanman matitinag ng ating kaaway. Kaya ho ganito kahalaga ito hong pag-aaral natin sa umagang ito or itong ating pag-uusap na ito about the Word of God. Master spiritual strength as a Christian. How? Sabi ko ho kanina, how can we master our spiritual strength? Ano ho? Una, or number 1, paano ho ba mamamaster ito at na sa ganon tayo ho ay laging magtagumpay sa anumang pakana ng kaaway sa ating buhay? Number 1, block the sin that we have done. Yun daw hong mga kasalanan na nailalagay ng dyablo sa ating puso, sa ating isipan, na ibinubukas ng ating bibig. Kailangan nating i-block na iyan. Ano ho? Kumbaga sa cellphone, kapag ayaw natin doon sa mga message na tinatanggap natin, ibinablock ho natin yung number. Ganon din po sa ating buhay espiritual. Ano ho? Para ma-master po natin yung lakas na mayroon tayo bilang isang Kristiyano, dapat po alam natin yan. Block the sin that we have done. Ano ho? Para ang kaaway ay hindi ho makaisa at sa ganon, manatili po ang ating tatag, manatili po ang ating lakas, manatili po ang ating pagtitiwala at higit sa lahat pananampalataya sa ating Panginoon. Ano ho? Doon po sa Deuteronomy, sabi ho ng Biblia, Deuteronomy 10:16, ay ito po ang sinasabi. Kaya nga, maging masunurin kayo at huwag maging matigas ang inyong ulo. Ayan, so napakahalaga ho, ako, ikaw, at lahat ng Kristiyano, ang bilin po sa atin ng Biblia sa Deuteronomy chapter 10 verse 16, hindi raw ho dapat tayong maging matigas ang ulo. Ano ho ang dapat natin gawin? Maging masunurin tayo sa pinagagawa sa atin ng Panginoon o sa sinasabi ng kanyang salita, na kung saan lagi po sa puso at ating isipan ay yung mga bagay na nakalulugod sa ating Diyos. Ang laman nito, lalo na yung ating sinasalita. Bakit? Kung hindi po magkakaganito, nasasanayin natin ang ating sarili sa pagiging masunurin, titiyakin ko po, madadaya tayo ng kaaway. Bakit? Sapagkat sa simula pa, nang tanggapin natin si Kristo, ay yan ang nais niya. Tayo ho'y dayain upang tayo'y ibagsak at upang ang ating ginawang pagtanggap kay Jesus na ating sariling Diyos at tagapagligtas ay mabaliwala. Kaya ho mga kapatid, i-block na natin. Iniisip pa lang or inilalagay pa lang ng kaaway sa ating isipan, sa ating puso, ay napakahalaga po na i-block na natin yung mga kasalanan na yan. Sapagkat kung hindi po magkakaganon, tayo po'y maisahan ng kaaway at kailanman, hindi ho natin matututunan paano po labanan ang kaaway at hindi po natin matututunan na ma-master yung ating spiritual strength. Yan ho ang napakahalaga at yan ho ang kalooban ng Diyos. Tayo ho ay lumakad na matatag, tayo ho ay lumakad sa kanyang kalooban na mayroong tapang, may talino at naninindigang tayo ho ay anak ng Diyos. Kaya ho sabi ng awit 119 verse 67 ay ito, ang sariling dati-rati namumuhay ng balukto, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Ayan, so naranasan ho nung salmista, or ni Haring David, na kung saan namuhay siya ng baluktot, at nang siya ho ay ituwid, ito na ho ang kanyang ginawa. Yun? Minaster niya yung spiritual strength. Papaano? Lagi ho siyang nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon at binablock niya yung mga kasalanan na ibinibigay o ipinandaraya ng kaaway sa kanyang puso at isipan, at sa ganon, namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos at kailanman ay hindi po siya naisahan na
ng kaaway. Kaya ho, tandaan ninyo, inilalagay pa lang ng Diyos sa puso ng kaaway, sa puso at isipan, at yan ho'y magbubunga kung ating i-entertainin. Dapat ho, tandaan ninyo, i-block na natin yan. Rebukin na natin sa pangalan ni Jesus, sapagkat sabi ho ng Biblia, ang dyablo ay inyong rebukuin, inyong labanan, at yan ay lalayo sa inyo. Kaya ho, napakahalaga, alam dapat natin how to block the sin noong mga ibinibigay, yung kasalanan na ginagawa natin noon at yung mga pagsubok or temptation na possible na inilalagay ng Diyos sa ating puso at isipan. Block it, mga kapatid, upang ito ay hindi makaisa at sa ganon makasanayan nating lumakad. Kaya ho, sabi ng psalmist, dati-rati namumuhay ng baluktot, at nang ako'y parusahan, wag na ho nating intayin yun, bago tayo maging maayos. Ngayon pa lang, sinasabi ko po sa inyo, to master our spiritual strength, block the sin. Lahat ng possible na mga kasalanan ay pinaiisip sa atin ng kaaway, tandaan po ninyo, kapag na-entertain natin yan sa ating isipan, naglaro sa isipan, pupunta yan sa puso at yan atin hong maia-apply yan. Kaya ho, bago pa mangyari yan, block it. Wag na ho nating bigyan ng pagkakataon pa na tayo ho'y maisahan. Bakit? Sapagkat alam naman ho natin na tayo ho ay namuhay dati doon sa mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos, at ang naging bunga niyan ay napakaraming kaguluhan. Yan ho ang una. Ikalawa, sabi hong ganon, ito ho'y pinaka-importante. Read the Bible every day. Paulit-ulit na ho yan. Bakit ho ba napaka-importante niyang reading the Bible every day? Bakit? Sapagkat yan ho ang magiging daan to master our spiritual strength. Bakit? Sa Biblia ho nanggagaling, lalo na ho sa Kawikaan. Lahat ho itinuturo niyan. Mabuting pamumuhay, mabuting sasabihin, mabuting halimbawa, yan ho ang napakahalaga. Kaya ho importante na hindi ho tayo nagpapaliban sa pagbabasa ng Biblia everyday. Sabi ho ng Awit chapter 1 verse 2, ito ho, napakaganda, sabi niya, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Sa palagay ninyo, anong purpose? Bakit binubulay-bulay ang salita ng Diyos araw-gabi? Isa lang po, to master the spiritual strength. Bakit? Tandaan po ninyo, mga giliw ko nga kapatiran, mga giliw kong tagapakinig, taga-subaybay, nito, tandaan po ninyo, ang kaaway ay hindi po papayag na kayo'y manatili sa pagkakilala sa Diyos. Kaya ho, napakahalaga, read the Bible every day. Napakasimple, basahin ang Biblia at mamamaster mo ang spiritual strength. Bakit? Sapagkat ulitin ko, dyan nakalagay lahat kung paano tayo mamumuhay, ano ang ating gagawin, ano ang ating lalakaran na andyan sa Biblia. Kaya ho, sabi ng Psalmist chapter 1 verse 2, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. At yan din ho ang dapat nating ginagawa upang mamaster natin yung ating spiritual strength. Doon ho sa Tito chapter 3 verse 8, ay ito ho ang sinasabi, mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Yun? Yung Bible. Kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Ayan. So, uulitin ko ho, sabi ni Titos, mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Ano ho yun? Yung Bible. Kaya ho, napakahalaga na yan ay binabasa natin, sapagkat sabi ko ho kanina, yan ho ang magtutuwid sa likulikong landas natin. Sapagkat sabi ho ng Biblia, ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagtutuwid sa maling isip, maling pamumuhay, maling pananalita. Yan ho ang dulot ng Biblia. Kaya ho, sabi, yan ay ating binubulay-bulay araw-araw, binabasa araw at gabi. Bakit? Sapagkat yan po ang nararapat. Sundin natin ang kalooban ng ating Diyos at tayo ho ay hindi ho maliligaw, kundi tayo ho ay mapapaganda. Read the Bible
every day. Kung hindi pa ho natin nagagawa yan, as a Christian po ay gawin na natin. Bakit? Sapagkat kung nakapagbibigay po tayo ng mahabang oras sa mga bagay na ating ginagawa, which is hindi ko naman ho minamasama, sapagkat yan ay importante rin, napakahalaga ho na meron din ho tayong panahon sa pagbabasa ng Biblia. Bilang Kristiyano, dyan ho nanggagaling ang ating lakas. Dyan ho nanggagaling ang ating tinatawag na kapayapaan. At kaya ho natin naiibig yung ating kapwa because sinasabi ho ng Biblia. Kaya ho ganun kahalaga na binabasa natin ang Biblia natin araw-araw at hindi ho ginagabukan. Sabi ho ng awit 119 verse 15, ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Ano ang sinasabi nito? Napakahalaga ho na binabasa natin ang Biblia at hindi lang daw ho sapat na basahin ang Biblia. Bakit? Kung babasahin lang natin at hindi natin bubulay-bulayin, ay mahirap hong intindihin. Kaya ho sabi ng Psalms, ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Ayan ho. Kaya ho talagang tayo ay hindi lang dapat magbasa, kundi atin hong isipin, bulay-bulayin kung ano ho yung mababasa natin sa Biblia. Upang sa ganoon, tumanim po yan sa ating isipan, at tumanim sa ating puso. At sa ganoon, talbog lang ho ng talbog kung ano ho yung gagawin ng kaaway or panunukso ng kaaway sa atin. Bakit? Ganyan ho kakapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya ho ang sabi ng Psalms 119 verse 105, ilaw sa aking daraanan ang salita ng Diyos. Paano ho yun? Upang di natin makita or upang di tayo mahulog sa trick ng kaaway, napakahalaga hong tayo ay laging busog sa salita ng Diyos. Paano ho yun? Sa pamamagitan ho ng ating pagbabasa ng Biblia araw-araw. Hindi naman ho yung buong araw ay uubusin nyo na. Hindi po ito. Hindi po ganun. Ang sinasabi ko po ay bigyan ninyo ng panahon. Bakit? Halimbawa, kung nakapagbibigay po kayo ng panahon doon sa Katetex or ka-IFB, ilang oras ho ang inyong nauubos kapag wala na kayong gawaing bahay, ito po yung sinasabi ko. Kung nakapagbibigay kayo ng ilang oras dyan, ka-chat doon sa inyong mga kaibigan, how much more na maglaan din tayo ng oras bago tayo mag-chat. Napakahalaga ho na napagbulay-bulayan na natin ang salita ng Diyos. At ako'y naniniwala, mayroong laging pangungusap ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita upang tayo ho ay hindi maisahan ng kaaway. Lahat po kasi binibigay ng Biblia, pakikisama ng maayos sa kapwa, pakikisama ng maayos sa asawa, pagmamahal sa asawa, paglalayo sa tukso, paglayo sa mga babaeng haliparotan lahat ho yan ay itinuturo ng Biblia. Kaya ho napakahalaga na binabasa natin yan at sa gayon mamamaster ho natin ang ating spiritual strength. Yan ho ang pangalawa. Pangatlo, ang sabi ho, need the wisdom came from God. Mahalaga ho ba ang wisdom? Mahalaga ho ba yan? Oho. Yan ho ay kapakinabangan, sa mayroon. Kung ikaw ay marunong, ang sabi ho ng Biblia, ang bunga niyan ay buhay na mahaba at kasaganaan, Subalit kung wala, ikaw ay parang basura, na hindi mo maisip yung tama. Yan ho ang kahalaga ay naglaro dapat nakikipaglaban kasama ng kanilang mga tauhan, na kay gagaling. At nung mga panahon na David ho ay nagpaisi-isi ng kaunti, kaya ho siya'y naisahan ng kaaway, hindi niya ho nagamit itong wisdom na nagmumula sa Diyos. Paano ho ba yun? Dahil nga po dapat siya'y nasa labanan, nag-relax, at pagising ho ng bandang hapon, namasyal doon sa tuktok ng kanyang kaharian, at nakakita ng isang napakagandang babae. At ito'y kanyang pinakuha. For story short, nangyari ho, naibigan niya itong kasalanan na ito. At ang nangyari ho, ipinapatay niya yung asawa ng babae. At nagalit ho ang Diyos sa kanya at tinutusan ng Diyos si Prophet Nathan. Sabi niya, puntahan mo yan si Haring David.
kausapin mo, tipakita mo sa kanya sa pamamagitan ng pangungusap na ito na patalinghaga. At pinuntahan ho siya ng propeta at sinabi ho noong propeta, malari merong isang napakayaman at merong isang napakahirap. May dumating na bisita yung napakayaman at kinuha nung napakayaman yung nag-iisang baka nung napakahirap at yun ang inihanda doon sa kanyang bisita. Nako, sabi ho ng Haring David, sabi ho ng verse 5, napasigaw sa galit si David. Kaya saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, dapat mamatay ang taong iyan. Sa galit ho ni Haring David, nang sabihin ng propeta, sabi ho ng verse 6, kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapin niya ang dukha. Ay nagulat ho siya, sabi ho ng propeta, mahal na hari, ikaw iyon. Ano ho? Noong mga panahon na yun, ang pinupuntos ho natin dito, napakahalaga ho ng wisdom na lagi nating nagagamit. Ay noong mga panahon na yon, dahil si Haring David ay penetrated ng kasalanan, hindi niya ho magamit ang wisdom. Kaya ho ano nangyari? Pinarusahan siya ng ating Panginoon. At yung naging anak niya doon sa babae na kanyang kinalaglagan ay namatay bilang consequences ng kanyang ginawa. Kaya ho mga kapatid, ganyan kahalaga ang wisdom upang hindi ho tayo maisahan ng kaaway. Nahihingi po sa Panginoon ng wisdom sapagkat siya lang po ang pinanggagalingan niyan. Ano ho ang purpose? Para hindi ho tayo matukso, hindi ho tayo magmalaki, at lagi ho yung kapakumbabaan ay nasa atin. Sa gayon, mamamaster po natin itong spiritual strength na ito na noon pa lang ay ipinagkatiwala na sa atin ng Diyos at nasa sa atin para ito ay lumago, para tayo hindi madaya ng kaaway. Dapat masterado natin yan. Ano ho? Sabi ho ng Kawikaan chapter 4 verse 7, verse na hanggang 9 at verse 13. Ano ho? Sabi ho ng verse 7, eto, sabi niya ganun, unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. So napaka-importante ho talaga ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. Paano? Tinutuklas. Sa paanong paraan? Pagbabasa ng kanyang salita at hinihingi yan sa kanya. Ano ho? Kaya ho napakahalaga ng wisdom na yan sapagkat yan po ang gagamitin natin bilang Kristiyano sa lahat ng anumang gagawin natin. Ano man yung gagawin mo, napakahalagang may wisdom para nang sa ganon, ikaw ay magtagumpay at para nang sa ganon, hindi ka madaya ng kaaway. Ano ho? Sapagkat marami ho ang gumagamit ng wisdom na pagkatapos yung gamitin yan at pakinabangan, ay nadadala na noong pakinabang na kanyang pinaggamitan ng wisdom na yan. At nawahoy hindi mangyari yan. Kaya ho natin pinag-aaralan gaano kahalaga yan para hindi ho tayo maisahan ng kaaway. Yan ho ang verse 7. Sabi ho ng verse 8, karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. So, ibig sabihin po nung itataas, hindi ho yan yung ikaw ay magpa-pop up, ikaw ay magmamalaki. Ibig sabihin po niyan, dahil hiningi mo yung karunungan na yan mula sa Diyos, iaangat ka niyan papunta doon sa itaas. Ano ho? Doon sa Diyos. At bibigyan ka niya ng kapakumbabaan para kung ikaw ay magtagumpay sa paggamit ng wisdom na yan na hinihingi sa ating Panginoon, at kapag ipinagkaloob sa iyo, yan ang mangyayari. Ano ho? Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Bakit ka bibigyan karangalan? Abay, syempre, tama lahat ng sasabihin mo, tama lahat ng decision mo. Why? Because namamaster mong unti-unti ang wisdom na yan na alam mong galing sa Diyos. At uulitin ko, malaki ho ang pakinabang niyan bilang Kristiyano sa atin. Kung ikaw ay nasa ministry, kung gusto mong pumasok sa ministry, kung ikaw ay leader, kung ikaw ay pastor, magagamit mo yan upang hindi ka maisahan ng kaaway. Sabi ho ng verse 9 ito, siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Ang ganda, ano ho? Korona. Bakit? Sapagkat nagsisilbi ho yang karunungan na yan upang hindi ho tayo maisahan ng kaaway, at sa ganon, magpapatuloy ho ang ating relasyon sa ating Diyos. Hindi lang ho basta relasyon, kundi maayos na relasyon sa ating Diyos, at tayo ho naman
ay kanyang ginagabayan. Kaya ho ang sabi ng verse 9, korona sa ulo, karangalan, at inam at putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Bakit? Ay sino nga ho ba ang makapagsasabi kapag napasa atin yan ay hindi ho tayo iiwan ng Diyos? Kaya hong sabi, karangalan yan sa ating katauhan. At sabi ho ng verse 13, panghawakan mo nga ito at huwag pababayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ano ho yun? Yung wisdom, yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Ano ho ang pakinabang niyan? Kung hindi natin pababayaan at ating iingatan, siya'y iyong buhay. Bakit iyong buhay? Dadalhin ka ho niyan doon sa maayos na pamumuhay at dadalhin ka niyan doon sa ating destination, sa piling po ng ating Panginoon. At titiyakin ko po sa inyo, kapag meron kayo nito, malalaman nyo yung tama at mabuti, malalaman nyo kung ito'y galing sa Diyos o hindi. At ang Diyos po ay lagi ninyong kasama. Yan ho ang kahalagahan ng wisdom. To master our spiritual strength, dapat ho bilang Kristiyano, mayroon po tayo niyan. Ito pa po ang pang-apat. Isa rin po sa napakahalaga, to master our spiritual strength. Sabi ho ng ika-apat, pray every day. Manalangin daw ho tayo kada araw or araw-araw. Sabi ho ng awit, meron hong magagandang halimbawa rito na ginawa ho ng mga Bible character nung kanilang mga panahon. Buksan po ninyo ang inyong Biblia sa Psalms 119, 164. Sabi ho ay ito, araw-araw, 7 beses akong nagpapasalamat. Akong dami, 7 beses araw-araw siya ay nananalangin, nagpapasalamat. Yun ho, ibig sabihin noon, sa lahat ng kahatulang matuwid mong iginawad, ipinagpapasalamat ho ng salmista yan. Paano? Through prayer. Kaya ho yan, bakit napakalakas itong psalmist na ito? Because yun hong prayer ay tahasang pakikipag-usap natin sa Diyos, at kapag ang Diyos ho ay nalugod sa ating pakikipag-usap sa Kanya, sa pamamagitan una ng pagbibigay pagpupuri sa Kanya, atin pong inaador ang Kanyang pangalan, at kapag siya po'y nalugod, lagi pong nariyan ang Kanyang presensya para po tayo samahan, tayo iiwas sa lahat ng masama, sa lahat ng tukso, at kumbaga, unti-unti, yung ating lakad, yung ating pamumuhay ay nape-perfect by His grace. Hindi ho sa pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung tayo ho ay magiging mapanalanginin, kagaya ho nitong nasa awit na ito, 7 beses, pero kung yan ay kaya ninyong sundin, mas mainam. Pero ang mahalaga ho, kahit 1 beses lang, kung ito ho ay taos sa inyong puso. Sapagkat yan ho, sabi ho ng Diyos, pinakikinggan ng Panginoon ang dalangin ng mga matuwid. Kaya ho, kung tayo ho'y dudulog sa ating Panginoon, sasabihin po natin sa Kanya, Panginoon, ayoko nang bumalik doon sa dati kong pamumuhay, ay yan ho'y nahihingi sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Napakasimple lang ho ng ating mensahe, kaya ho napakahalaga, dapat ho nating tandaan. Kaya ho simple lang, para lalo nating matandaan, matanim sa ating puso, at sa ganoon ang resulta, mamamaster po natin yung ating spiritual strength. Ang tanong ko'y, mahalaga ba talagang mamaster ang spiritual strength? Abay, oho. Bakit? Sapagkat yan na ho ang ating commitment ngayon. At kung tayo ho ay sasala pa, wala na hong nag-iintay sa atin kundi ang kaparusahan doon sa apoy ng impyerno. Ang tanong ay, bakit yun na mag-iintay? Abay, nalaman nyo na ho ang mali at tama, at kung sa kabila ho na nalaman na natin ang mali sa tama at gagawin pa rin natin ang mali, abay sabi ho ng Biblia, wala nang nag-iintay pa kundi ang kaparusahan doon sa apoy ng impyerno. Kaya ho napakahalaga, at yan din hong prayer na yan ang nagbibigay sa atin ang kapakumbabaan na lagi tayong maging mababa sa harapan ng Diyos, hindi ho tayo magmamataas. Kaya ho ipinapayo sa atin, sabi ho ng awit 119-147, eto ho naman ang style nito nga psalmist na ito. Sabi ho niya, madilim pa ang lingkod mo ay gising na't tumatawag. Saan? Ay di sa Diyos. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko'y nakalaga. O isipin ninyo, madilim pa
Nananalangin na ho ito. Tumatawag na sa Diyos at tumihingi na ng gabay. Ang tanong ay mangyayari ba yan? Abay, oho, kung gagawin ninyo ito, gagabayan kayo talaga ng Diyos. Ipaiisip niya sa inyo ang tama sa inyong paggawa. Kaya ho, lahat ng inyong mga pangarap, lahat ng inyong mga alalahanin, lahat ng inyong mga suliranin, lahat po yan ay pwede nating sabihin sa Diyos at ipagkatiwala sa Diyos sa pamamagitan ng prayer. Yan ho ang kahalagahan. Bakit ho tayo bilang Kristiyano ay nananalangin? Ang bottom line po niyan, to master our spiritual strength. Sapagkat siya ho naman talaga ang kinakailangan na magpalago, magpatatag sa atin. At yung katatagan na iyan ay magagamit ho natin forever and ever, hanggang dumating po ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat sabi ho sa mga huling panahon, tandaan po ninyo ito, sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 11, paparito ang mga mandaraya at dadayain ang buong daigdigan. At kung tayo po'y mapanalanginin, ako po'y naniniwalang hindi tayo pababayaan ng Diyos na maisahan ng kaaway. Bakit? Lagi ho tayong nakatune in doon sa ating Diyos. Kaya ho, ganyan kahalaga yan. Ganyan ho ka-importante ang tayo ho ay laging may communication sa ating Panginoon through prayer. At kung hindi ho natin gagawin yan, kanino ho tayo magtitiwala? Sa ating sarili? Ay pag nagtiwala ho tayo sa ating sarili lang, oo, may tagumpay, pero may hangganan. Bakit? Tayo ho ay tao lang. We are human being na mayroon pong hangganan. Subalit, kung sa pamamagitan po ng ating Panginoon na ating hihingin through our prayer, magpapatuloy po yung ating lakas, magpapatuloy po yung ating katatagan, anuman ang sitwasyon na ating kinakaharap, anumang suliranin ang ating pinagdaraanan, tandaan niyo po ito, hindi ka pababayaan ng Diyos kapag lagi kang dumudulog sa Kanya. At tandaan po ninyo, easy lang ang problema, ibibigay ng Diyos sa iyo ang solusyon kung ikaw ay laging nananalangin sa Kanya, nakaluhod ang iyong tuhod, nakataas ang iyong kamay, binibigyang papuri mo siya at inilalagak mo sa Kanyang harapan ang lahat ng nilalaman ng iyong puso. Ako po'y nananampalataya, di Kanya iiwan ni pababayaan man. Kaya ho, ganyan kahalaga yung pananalangin na yan. At sinabi ho noon sa Galatians, Ephesians, sabi ho ganon, pray without ceasing. Wag daw ho nating tigilan ang pananalangin, sapagkat kung mayroon ho tayong mga plano sa buhay, ang magpapatupad po niya na yung ating Panginoon. Ay papaano? Abay di syempre sa pamamagitan ng pagdulog natin sa Kanya. Hindi ho po pwede yan na tayo ay laging parang si Juan Tamad. Nakita nyo yung bayabas na hinog, ang ginaway humiga sa ilalim at ngumanga, inantay mahulog ang bayabas. Hindi ho tayo ganun. Wala hong ganong Kristiyano. Napakahalaga ho na tayo ho ay may ginagawa at ipinagtitiwala natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin. At yan ho ang tinitignan sa atin ng Panginoon. Kung tayong Kanyang mga anak ay umaasa ba sa Kanya, at laging dumudulog sa Kanya. Yan ho ang pang-apat. Pang-lima, sabi hong ganon, control the old nature. Meron pa ho tayong mga old nature, naandyan lang yan sa ating puso, at kapag ho inaatake ng kaaway, posible ho na yan ho'y makapangibabaw. Kaya ho ang turo sa atin to master our spiritual strength, control the old nature. Sabi ho ng Biblia doon sa Deuteronomy chapter 28 verse 47 ay ito, hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Ayan, so ibig sabihin, nung sumasagana, wala hong control doon sa old nature, kaya ho kung ano-ano ang pinaggagawa. Kaya ho ang sabi ng Biblia, hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan.
Kaya ho, napakahalaga mga kapatid na kinukontrol natin yung ating old nature sapagkat kung loobin ng Diyos na dinggin yung ating mga ipinapanalangin, halimbawa ang prayer natin ay pagunlad ng buhay, at kung ito'y ipagkaloob ng Diyos, hindi ho tayo madala ng sanlibutan at ang Diyos pa rin po ang ating maparangalan. Napakahalaga ho na kinokontrol natin yung ating old nature. Ang tanong, bakit ko nasasabi ito? Ang sagot, dahil po ito ay aking naranasan at napakahirap po kapag ikaw ay nagtatagumpay at yung tagumpay mo ay nasasamahan ng kung ano-anong kalokohan. Ang ibig sabihin po niyan, kapag nasasamahan ng ano-anong kalokohan, hindi mo nakokontrol ang iyong old nature. Kaya ikaw ay patungo doon sa kapahamakan. Pero kung makakasanayan mong ikontrol ang iyong old nature at ikaw ay pinagpala ng Diyos, titiyakin ko sa iyong laging sa mga pagpapalang yan, mapapupurihan mo ay ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat napagtagumpayan mo yung iyong sarili. Alam po ba ninyo, ang pinakamahigpit na kalaban ng tao ay hindi ang dyablo, hindi ang iyong kapwa, kundi ang iyong sarili. Ano ho? Kaya ho, napakahalaga na kinokontrol ang old nature na iyan. Bakit? Kung ikaw ay Kristiyano at hindi mo kayang kontrolin ang iyong old nature, tandaan mong sasabihin ko, kapahamakan ang iyong patutunguhan. Kaya kapatid, control the old nature. Sabi ng Romans chapter 8 verse 12 and 13 na ito, para hong makontrol natin yung ating old nature, dapat ho'y nakatatak ito sa ating isipan, yung sinasabi ho ng Biblia sa Roma 8:12-13. Sabi ho ng 12, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas, nahilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. So ano hong ibig sabihin yan? Dapat na alam po natin yan na tayo ho'y binago na ng Diyos, wala na ho yung lumang pagkatao, tayo ho'y binago na. At hindi na ho tayo dapat mamuhay bilang ayon sa katawang makalaman. Ano ho? Or ayon sa katawang makalaman. Dapat ho'y alam natin yan. Tayo hong mga tumanggap na sa ating Panginoong Hesus, wala na ho dapat ito sa atin, niisip ay hindi na ho natin naiisip ito, at dapat ho ito ay ating nakokontrol na. Ano ho? Sabi ho ng verse 13, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Bakit ho kasama rito yung Espiritu ng Diyos? Ano ho? Dahil, kaya ho kasama yan, dahil hindi ho natin kaya sa ating sarili na kontrolin ang ating old nature. Ano ho? Kaya ho, by means of the Spirit of God, yan ho yung ating kapangyarihan to master our spiritual strength, lagi hong dapat nagre-rely tayo dyan. Ang sinasabi ho natin ay, banal na Espiritu ng Diyos, samahan mo kung mapagtagumpayan ko itong katawang makalaman na ito. Bakit? Sapagkat ang gusto ho ng laman ay laban sa gusto ng Espiritu. Ano ho? Ang gusto ho ng laman ay ano? Doon sa mga kasiyahang walang kapararakan. Sorry to say, yan hong pag-iinom, drugs, babae, sigarilyo, ano ho. Yan ho ang gusto ng laman. At yan naman ho ang ayaw ng Espiritu. At ang gusto ho ng Espiritu, iwaglit na natin yan, iwasan na natin yan. Ang tanong ay, bakit pinaiiwasan sa atin ang Bible? Isipin mo ito. Kapag ba ginagawa mo yan, may kapayapaan sa puso mo? Kapag ikaw ba ay gumagawa ng mga bagay na ganyan, ikaw ba'y napapayapa? Ang iyong buhay ba ay mayroong kaayusan? Hindi bagat ang lahat ay wala. Bakit ko ho nasasabi? Abay, bago ho ako nakakilala sa ating Panginoon, lahat ho yan ay aking dinaanan. Kaya ho aking nasasabi, ako ho'y walang pinuntahang maganda nang hindi ko ho control ang aking old nature. At araw-araw, wala ho akong ibang iniisip, kundi ang mga bagay na iyan. At nakapagbebenta pa nga ako ng mga gamit ng aking ate, ng aming tahanan, ano ho, para to supply yung aking bisyo. At ang buhay ko ho'y walang kapayapaan. Kaya ho, napakahalaga bilang tayo ay mga binago na ng ating Panginoon, control
the old nature. Bakit? Sapagkat sabi ho ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isang bago ng nilalang, wala nang lumang pagkatao, siya'y bago na. Tandaan po ninyo yan. Hindi lang ho basta binabasa yan. Sabi ho kanina sa ating pinag-aaralan, dapat binubulay-bulay para mas maintindihan po natin sa malalim na kaparaanan na ayon sa kalooban ng Diyos. Baka ho magaling lang tayong magbasa, pero hindi ho tayo magaling magbulay-bulay. Ay wala ho yan. Sabi ho ng Biblia, kung gano'n ang gagawin natin, para lang ho tayo, sabi ho sa Corinthians, para lang tayong humarap sa salamin. At pag-alis natin sa harapan ng salamin ay nalimutan na natin ang ating itsura. Ganyan din ho, kung ang old nature natin ay hindi natin kukontrolin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay para lang ho tayong humarap sa salamin at pag-alis sa salamin, nalimutan na natin kung ano ang nais ng Diyos na ating ginagawa. To master our spiritual strength, control the old nature. Yan ho ang ikalima. At sabi ho ng 1 Corinthians 9:27, dyan pa rin ho sa control the old nature. Ano ho? Sabi niya, subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ako, ang sakit, ano ho? Ay mangaral ka ng mangaral, kagaya ko ho ngayon, pangaral ako ng pangaral sa inyo, ito ang dapat ninyong gawin, kontrolin nyo ang inyong old nature, manalangin kayo everyday, magbasa kayo ng Biblia, i-block ninyo ang mga kasalanan. Pagkatapos ko nito, at ako pala ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, nako, ay matatanggal ako sa paligsahan. Alam ho ba ninyo yung paligsahan tinutukoy dito? Yan ho yung ating tinutungo doon sa ating destination in heaven with our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Ano ho, na makakapiling natin siya doon, ay baka ho pag hindi natin sinupil, sabi ho ng 1 Corinthians 9:27, subalit sinasanay ko at sinusupil, alin? Ang aking katawan. Saan? Saan ho natin susupilin? Abay doon ho sa sinasabi ko na old nature na pinag-aaralan natin ngayon. Ano ho ba yung old nature? Yan hong mga gawaing makalaman. Sabi ho ng Biblia, hindi na ho para tayo dyan, kaya ho dapat sinusupil natin yung ating katawan sa mga bagay na hindi na kinalulugdan ng ating Panginoon. Marami ho yan, hindi lang ho bisyo. Ano-ano pa ho yan? Yun hong ating pag-iisip na hindi tama, pag-iisip ng hindi maganda sa ating kapwa, pagiging mainggitin, pagiging mainitin ng ulo, pagsasalita ng kung ano-anong walang kontrol, lahat ho ng iyan ay pagpapakita na ang nangingibabaw kung yan ay ating pa ring nagagawa ay ang ating old nature. At kung magkagayon, abay walang silbi, ako na ho nagsasabi, walang silbi ang ginawa nating pagkakilala sa ating Diyos. Masakit mang tanggapin, pero ito ang katotohanan. Ang sabi ho ng Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. At yung katotohanan na yan ay matutuklasan natin mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Ay kung pagkatapos ho nating palayain at hindi rin ho natin kayang kontrolin ang ating old nature, ay wala hong saysay ang ating paglaya doon sa mga bagay na hindi nakalooban ng ating Panginoon. Ay tayo ho, ang aking hong katwiran ay ganire, sinimulan mo na ang magandang pagkakataon sa buhay mo, abay idire-diretso mo na. Sapagkat ako'y naniniwala, sabi ng Corinthians 15:58, hindi mawawalan ng kabuluhan ang mga bagay na ginagawa nyo para sa ating Panginoon. Meaning to say, kung ginagawa mong kontrolin ang iyong old nature, sasamahan ka ng Panginoon at hindi mawawala ng kabuluhan, magbubunga yan ng maganda at ikaw ay tuluyang mangyayari sa iyong sinabi ng Biblia, ikaw ay magiging ilaw at asin ng sanlibutan ito na patuloy na nabubulok at ikaw ang magiging preservative nito para hindi tuluyang mabulok. Kaya sabi ho ng Deuteronomy chapter 6 verse 25, kung kinokontrol natin ang ating old nature, eto ho mangyayari. Ano yon? Sabi ho ng Deuteronomy 6:25, kalulugdan tayo ng Diyos nating si Yahweh kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng ipinag-uutos niya sa atin. Ako, napakaganda, makukontrol daw ho natin ang ating old nature kung
tayo ho'y kalulugdan ng ating Diyos. Papaano? Kalulugdan ho tayo kung susundin natin ng buong katapatan ang lahat ng ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoon. Ay ano-ano ho ba iyon? Abay, hindi lang ho yung 10 utos. Compose it into 2. Number 1 is love your God with all your soul, strength, at puso. At love yourself as ibigin mo ang iyong kaaway gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. At sa ganon, hindi ho natin magagawa ng masama ang ating kapwa, at sa ganon, nakokontrol ho natin ang ating old nature. At sa gayon, tayo ho ay kalulugdan ng ating Panginoon. Ang ganda, At ang pang-anim ay ito ho, sabi hong ganon, do not be a coward. Ano ho ba yung coward? Sa Tagalog ay duwag. Masakit ho ang kasasapitan ng isang duwag. At marami hong kauriyan. Eto ho, babasahin ko sa inyo. Sabi ho, pangit ang pupuntahan ng isang duwag. Sabi ho ng Revelation chapter 21 verse 8. Sabi ho ng Biblia ito, subalit malagim ang kasasapitan ng duwag. Duwag ka ba? Duwag saan? Sa paggawa ng tama, sa pagbabago. Duwag ka ba dyan? Kung duwag ka dyan, sabi ng Biblia sa iyo, malagim ang kasasapitan ng duwag. Nino pa? Ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila'y salawa ng nagliliyab na supre. Ito ang pangalawang kamatayan. Diyan pala pupunta ang duwag at yung mga kauri. Kaya hindi tayo dapat maging duwag. Uulitin ko saan? Sa pagbabago, sa pagtuklas ng katotohanan, higit sa lahat sa pagtanggap sa ating Panginoon at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat kung magiging duwag po tayo sa katotohanan, iyan po ang ating kasasadlakan. Sabi ho ng Biblia sa Revelation 28:8, ito ang pangalawang kamatayan, lawa ng nagliliyab na asupre. Sa isang maayos na pananalita, impyerno. Maayos ba yun? Abay, hindi ho. Kung baga, mga kapatid, kapag tayo ho'y naging duwag sa katotohanan, ito ho ang ating kasasadlakan. Kaya ho sabi, to master our spiritual strength, wag ho tayong duwag, masterin ho natin ano ba yung mga dapat at hindi dapat bilang isang Kristiyano. Para ho iyang sa isang estudyante na nag-aaral. Ako ho, nung ako'y nag-aaral, kaya ho sa kabila ng edad ko, ako'y nakatapos pa, inilagay ko ho, una tigit sa lahat sa aking isipan, ang lahat ng bahagi ng pagiging estudyante. Ano-ano ho ba yon? Minsan papasok ho ikaw na ang laman ng iyong tiyan ay kapilang. Bahagi po iyon. Minsan papasok ka, ang baon mo ay eksaktong pamasahe papunta roon at pauwi. Bahagi po iyon ng pagiging estudyante. Minsan babagsak ka sa quiz at hindi laging pasado. Bahagi po iyon. Minsan babagsak ka sa exam at hindi laging pasado. Bahagi po iyon. Papasok ka na ang takong ng sapatos mo'y pudpod. Bahagi po iyon ng pagiging estudyante. Papasok ang iisa ang uniforme mo. Bahagi po iyon ng pagiging estudyante. Ang tanong is, bakit kailangan alam mo yan? Para hindi ka mag-quit. Para nang sa ganon, ginagawa mo pa ang isang bagay na alam mo na. At kung maranasan mo'y sasabihin mo sa sarili mong, bahagi ito. Ganon din ho sa ating pagiging Kristiyano. Bahagi ho ang kabiguan, bahagi ho ang problema. Pag hindi nyo ho naintindihan yan, lalaga pa kayo. Mawawala kayo doon sa paligsahan na sinabi ho kanina, doon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Kaya ho, pag naging duwag kayo dyan at hindi nyo tanggap na pagiging Kristiyano ay bahagi yan, malagim ho ang kasasapitan. Yan ho ang sabi ng Biblia. Sabi ho ng Deuteronomy chapter 3 verse 22 ito, huwag kang matatakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang siyang nakikipaglaban para sa inyo. Sino ho ba yung hindi natin dapat katakutan? Ang dami. Yan ho yung ating kalaban. Sino-sino ho yan? Hindi ho physically, spiritually. Sino-sino ho yan?
problema, iba't ibang klase ng problema, iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay, daraanan natin yan. Bakit? Hindi naman ho tayo pinangakuan ng Diyos na habang narito ay perfect ang buhay. Ang sabi ho ng Diyos sa atin, pinapapatak niya ang ulan sa mabuti at masama. Ano ibig sabihin noon? Bahagi pa rin po tayo ng nagaganap at nangyayari dito po sa mundong ating kinagagalawan sa ngayon. Nagkakasakit pa ba tayo? Bay, oo naman. Bahagi pa nga tayo nito. Pero kung hindi ho tayo magiging duwag sa pagharap dyan, titiyakin ko po sa inyo, mamamaster natin ang ating spiritual strength at sasabihin natin, ang Diyos ang bahala sa akin sapagkat yan ang kanyang pangako if you master your spiritual strength. At kung hindi mo ho alam na yan ay bahagi, nako, babagsak po tayo. Kaya ho napakahalaga niyan mga kapatid. Do not be coward. Sabi ho ng Kawikaan chapter 4 verse 29, 25. Sabi ho ganito, palaging hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ng iyong pansin sa iyong patutunguhan. Para hindi raw ho tayo maging duwag, lagi daw ho dapat pukol ng ating tanaw at ating pansin ay nakatuon doon sa ating patutunguhan. Saan ho ba yun? Doon sa piling ng ating Diyos. Para hindi ho tayo maging duwag at para tayo ho ay tumapang. Doon ho tayo dapat nakapukol at para hindi ho tayo maisahan ng kaaway. Amin po ba roon? Sabi ho ng Kawikaan 2.5, ito, malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh at matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos kung hindi ka huduwag sa pagharap sa katotohanan. Ano hong ipaalam sa atin? Malalaman daw ho natin ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh kung hindi ka magiging duwag at matatamo mo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Ang ganda, ho? Kaya ho mga kapatid, malaki ho ang naidudulot ng pagiging duwag sa katotohanan. At bilang Kristiyano, dapat wala na ho sa atin yan. Tayo ho'y dapat matapang sa pagharap sa katotohanan na ikaw ay binago na ng Diyos at hindi na niya ibig na ikaw ay magbalik doon sa dati mong lumang pagkatao. Pang-7 ho, sabi ho ganun, follow the scripture. Kanina, basahin ho ang scripture. Ngayon ho, sundin ang banal na kasulatan ng Diyos. Sabi ho ng awit 119, 165 ay ito, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Nako, ang ganda, ho? Hindi na raw ho tayo mabubuwal kapag sinunod ho natin ang kanyang salita. Ho? Ang ganda, ho? Sabi, ang magmahal daw kung ating iibigin ang utos ng Diyos, mapayapa daw ang ating buhay, at matatag ang ating pagkatao at hindi na mabubuwal. Ibig sabihin, anumang bagyo ang dumating, hindi ho tayo kakayanin. Lagi ho tayong nakatayo na matatag. Ang katulad ho natin ay yung matalino na sinasabi ho sa Bible sa Book of Matthew na nagtayo ng bahay sa batuhan. Ibig sabihin, matibay ho ang ating pundasyon. Sino? Ang ating Panginoong Hesus. Kapag sinusunod ho natin ang sinabi ng kanyang kasulatan. Masama ho ba yun? Abay, hindi ho. Napakaganda ho. Bakit? Ay hindi na nga ho tayo mabubuwal Lagi ho tayong matatag, lagi ho tayong may kapayapaan. Sabi ho ng awit 119 verse 24 ay ito. Sabi ho, ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Edi ang ganda, ho? Kapag ho tayo'y sumusunod sa kanyang kautusan, ang nagiging role ho niyan sa atin ay isang guro na ating tagapayo. Bakit? Sinasabi ho ng banal na kasulatan, ano ang dapat nating gawin, ano ang hindi dapat. Ano ang dapat lakaran, anong hindi dapat lakaran. Ano ang dapat salitain, ano ang hindi dapat salitain. At ano ang dapat sundin at hindi dapat sundin. Kaya ho ang salita ng Diyos ay guro na nagpapayo sa atin, umaaliw kung tayo ho ay mayroong kalungkutan at
nagbibigay ho ng solusyon kung tayo ay may suliranin. Yan ho ang Biblia. Yan ho ang pagsunod sa salita ng Diyos. Awit 112 verse 1, ito ho sabi, mapapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Ako, ganda, mapalad ka raw bilang tao kung ikaw ay gumagalang sa Diyos. At at taos-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Follow the scripture. Kaya ho tayo nagiging mapalad sapagkat sabi ko nga ho kanina, tinuturuan tayo, inilalayo tayo sa tiyak na kapahamakan. Binabago at binabago ang ating buhay at nagiging kalugod-lugod tayo sa ating mga kapitbahay. Una, sa buong sambahayan. Bakit? Nababago ang ating buhay. Yung pananalita nating masasakit ay hindi na natin sinasalita. Yung isip nating walang kwenta ay nabubura na at napapalitan ng magandang pag-iisip. Yung buhay na patungo sa kapahamakan ay nababago ho at unti-unting tayo ay pinauulad at pinararanas ng ating Panginoon ng bago at bagong buhay na nagiging makabuluhan sa mga nakakakita. Sabi ho ng Kawikaan 4:4, itinuro niya sa akin at kanyang sinabi sa aking mga aral, buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Ang ganda, kung tayo ho ay susunod, sino ho ang nagturo? Mismo ang Diyos. Ang sabi? Itinuro niya at sinabi sa aking mga aral, buong puso kong manangan, or buong puso tayong magtiwala doon sa kanyang mga sinasabi sa kanyang salita. Sundin natin ito, ang kanyang utos at ang ating buhay. At tayo ay mabubuhay. Bakit? Ay syempre, ilalayo ka nito sa kapahamakan, ilalayo ka nito sa masamang gawain. Kaya magiging tama ang ating gawa, magiging tama ang ating landas, magiging tama ang ating sasalitain, magiging tama ang ating iisipin, at tayo ay mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos na mayroong pag-ibig sa kapwa, mayroong kapayapaan. At ang sabi ho kanina, hindi raw tayo mabubuwal. At last but not the least, dito ho tayo magtatapos. Ikawalo, fear to the Lord. Matakot daw ho tayo sa Diyos. Bakit? Sabi ho ng Psalms 128 verse 1, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Ganda, to master our spiritual strength, napakahalaga hong may takot tayo sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat nagiging mapalad ang bawat tao sa harapan ng ating Diyos kung tayo ho ay may takot sa Kanya. At ang maalab na ating naisin ay sumunod sa Kanyang utos. Bakit ho tayo dapat may takot sa Diyos? Upang tayo ho ay lalong mabago at mabago at mabago at mabago at lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Bakit? Hindi ho komot Christian ka, ay libre ka na sa lahat ng tudla ng kaaway. Hindi ho. Tayo ho ay laging inaabangan paano tayo masisila. Kaya ho napakahalaga yung takot sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, syempre hindi ka gagawa ng anuman na hindi ayon sa kanyang kalooban. At yung iyong sarili ay unti-unti mong sinasanay sa tunay na pagbabago na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi ho ng Acts chapter 10 verse 35, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Di ho ba napakalinaw? Nalulugod ho ang Diyos kahit anong lahi mo, anong salita mo, anong pinagmulan mo, kung ikaw ay mayroong takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saang bansa ka pa. Taga Pilipinas ka ba? Taga bundok ka ba ng tralala? Sino ka man? Anuman ang iyong ikinabubuhay, anuman ang uri ng iyong hanap buhay, napakahalaga tumaas spiritual strength, fear to the Lord. Yan ho ang napakahalagang bahagi ng buhay ng isang Kristiyano, ang tayo ho'y may takot sa Kanya upang tayo Kanyang kaluguran. Hindi ho tinitignan ng Diyos saang bansa ka man nabubuhay. Dahil sabi niya, kahit taga saang bansa ka man. Sabi ho ng Acts 10,
35. Sabi naman ho ng Kawikaan, chapter 1, verse 7, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Kung ikaw ho ay mangmang, abay wag na ho natin gawin pa itong pag-aaral na ito, sapagkat wala hong patutunguhan at hindi ho marunong makinig ang mangmang. Subalit ako'y naniniwala, lahat po ng nakapanonood nito ay may angking talino na ibinigay ng Diyos para ho maunawaan ang simpleng ating pag-uusap na ito regarding sa pagmaster sa ating spiritual strength. Ano ho? Hindi ho tayo ginawang buntot, kundi tayo ulo. Ano hong ibig sabihin nun? Tagapanguna. Paano ho yun? Ibinigay ng Diyos sa atin ang lahat ng kaunawaan para makaunawa sa mga bagay na nais niya, at ito ay ating lakaran. Ano po yun? Fear to the Lord. Ano ho? Sabi hong ganon, magkakaroon daw ho tayo ng karunungan kapag tayo ho'y natakot sa Panginoon. Totoo ho ba yun? Abay, totoo ho yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos ho mismo ang magtuturo sa iyo. Sabi ho kanina, sinabi niya, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sabi ho ng ano? Sabi ho ng Kawikaan 4:4, ano ho? Siya ho mismo ang magtuturo at magbibigay sa atin ng karunungan kung tayo ho'y magkakaroon ng takot sa Kanya. Ano ho? Napakaganda. Ano ho? Paano ho ba yun? Ay iaalis ho natin yung ating sariling nalalaman. Ano ho? At hindi ho yan kasi kalugod-lugod sa Diyos kung ipipilit natin at ipamamarali, ano ho, yung ating nalalaman. Abay, hindi ho ganan ang itinuturo sa atin ng Diyos. Ang sinasabi, magkaroon tayo ng takot para pasimula na tayo magkaroon ng karunungan. Sabi ho ng awit, ano ho, awit, verse 20, chapter 25, verse 12 by ito, ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Kung tayo ho'y gumagalang, ano ho bang simbolo ng paggalang? Pagkatakot sa Diyos. Kung tayo ho'y may takot sa ating Diyos, ano hong mangyayari? Matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Kapatid, ikaw ba'y lumalakad hindi ayon sa kalooban ng Diyos? O ang spiritual strength mo ba hanggang ngayon ay hindi mo mamaster at ikaw ay natutokso pa ng mga bagay na narito sa sanlibutan? O kayang-kaya ka pang igupo ng mga bagay na tulad ng katigasan ng ulo, kapalaluan, mga bagay na hindi na kinalulugdan ng Diyos? May pagmamalaki pa ba sa iyong puso? Kapatid, isa lang ang ibig sabihin niyan. Hanggang ngayon ay kailangan mong i-master ang spiritual strength. Sapagkat ako'y naniniwala kapag na-master mo ang iyong spiritual strength, kapatid, napakahalaga na master mo kung anong spiritual strength ng bawat Kristiyano. The Holy Spirit is our helper. Kaya napakahalaga, ikaw na nakapanonood nito, mga kapatid, ito ang tamang panahon para ho i-regret na natin or alisin na natin totally ang mga bagay na nakakapukaw pa sa atin doon sa sanlibutan or sa makalaman na pamumuhay. Sabi ho ng Roma chapter 8 kanina, hindi na ho tayo makalaman. Hindi na ho tayo dyan nabubuhay. Tayo ho'y nabubuhay sa gabay at pangangalaga ng ating Diyos na tumawag sa atin upang tayo ay makapamuhay ng tama. Kaya sino ka man, ito ang ipinaaabot sa iyo ng Biblia. Tunay nga, tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. At ang iyong nilalandas ay ang landas na patungo sa buhay, sa piling ng ating Panginoon. Kalimutan mo na ang old nature. Hindi na ito tama sa atin. Hindi na ito bagay sa atin. At kung meron pa niyan, ito ang hamon ko, isuko mo, sapagkat di ka kalulugdan kung yan ay nag-a-arise pa rin sa iyo bilang ikaw ngayon ay isa ng Kristiyano. Kapatid, isuko mo ang iyong sarili upang mamaster mo ang spiritual strength na mayroon ka bilang Kristiyano. Sapagkat ako'y